Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan ro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLV, oras ngunyan, igwara po kita nin 21 minutos makalis na, anda alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indocabusal daw po, tabi kitang nyan kanda Lunes, asenda siyempre pizza 27 na kita kanda bulan kan Mayo 2024. Yaon dyan sa Engineering Department, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po si Pitik Junel Cuba maray na aga. Good morning sa tuyong mga parantabay sa manaparte kan na kinaban anuman po sa indong pinagagigibo sa mga oras na ini magiribanan kita sa laog kan na programa. Maray na aga po sa tuyong mga parantabay. Bago kita magpuon kan sa tuyong programa kay banantaan mahal na Diyos sa pag trabaho ta sa aral daw asin uya po ang sa tuyong deliberate ngunyan. Ginuno niya to sa banal na Biblia sa librong Mateo 6:8. Ang sabi digdi, huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong ama ang mga bagay na inyong kailangan bago ninyo hingihin sa kaniya. Mateo 6:8. Mga tugang good morning, maray na aga sa tuyong mga parantabay sa inman kamungunyan, anuman po ang sa inyong pinagagigibo, mga tugang maray na aga. Pero digdigo na kita mga tugang sa tuyang mga istorya duman sa mga kababayan ta, sa mga pangyayari digdi po sa laogan na Pilipinas. Kanakalis na aldaw mga tugang piggibo itong Miss Universe Philippines asin na nagkampiyon diyan itong pinagkoronahan bakong kampiyon kampiyon sa karawat yan and nanggana bilang Miss Universe Philippines yung mismo mga tugang si Silsia Manalo. Iniyo po mga tugang tagaduman sa partikan Bulacan. Duaan Manalo na kandidata partner duman sa giribong Miss Universe. Si Saro tagaduman sa party mismo kanda Quezon City. Alagad iniyong nanggana tagaduman ini sa Bulacan na mga tugang. Siya may lahi siyang Amerikana iniyo pong nasambit ng Miss Universe na nanggana sa istorya mga tugang sa research ta sa research ta mga tugang napagaraman na ini pala na si Silsia Manalo nataranta mga tugang nataranta partner sa research ta taano ta nataranta mga tugang ini yung si Silsia Manalo kan mahayo pala nga nagigibuhon nataranta ini kan na dai pala na asin mahayo pala nagigibuhon na Miss Universe Philippines sa parte kan na Bulacan partner harog kadtong nangyari arog po kadtong nangyari duman po sa Makati na mahayo pong nagkua ni na prangkesa kada Miss Universe Philippines po ngunyan an istorya kani binakal po kan mga tugang kan mga barkada kaniyo po an franchise bilang MUP duman po sa parte mismo kan Bulacan bilang Miss Universe Philippines duman sa Bulacan na partner binakal si prangkesa kung sa inda digdi po nagkaigwaning chip in partner nag-arambag
nag-arambag ni na kwarta and mga barkada kani ano po asin automatikong ginibo si representative kanda bilog na probinsya ano duman na pinaggibo sa Bulacan takadto kaya partner isingan ma-representante digdis sa tuya sa Bulacan mahayo nga ano nga mahayo nga kitang Miss Universe Philippines nagigibon digdi sa Partikan Bulacan so nataranta mga tugang an grupo kabali sa nataranta ining si Silsia Manalo so binakal ninda itong franchise sa laba mga tugang kan na pageant na ini na uminabot po ni na 4 na bulan ano uminabot po ni 4 na bulan so naubos digdi itong savings ni Silsia mga tugang mayo na ininin haros masulut mayo na partner ning masusulot ano haros mayo na po nin masusulot sa sobrang grabe ano kadakol nin mga activity duman po sa padyanta mga tugang sumayo na ining magagamit na susuluton so haros permi ining anhiling mga tugang permi ining nagsusungko duman sa mga ukay-ukay partner ini po mga tugang totoong istorya niya sa research ta baka sabihin nindo iniyo gibo-gibo lang totoo po ini ano so sige siyang research sa partibismo kan na ukay-ukay partner ano and bako lang yan tamayo na naubos na si kwarta niya bako lang po sa ukay-ukay naghihiling iniyo po nga nasambit ng si Silsia Manalo kundi maging sa mga online selling partner nagdadalan na siya ano po so digdi mga tugang hinuli ka na bagay na yan nagsubli po nagsubli asin nag-arkila na lang ini sa mga tindahan ni na Bado para may maisulot sa padyanta partner nag-arkila na lang ano sa mga tindahan alimbawa nga Sibus Ayi igwaning ukay-ukay dyan na tindahan arkilawon ko na po ngayon ni kung daiman igwa siya nin butik dyan arkilawon ko na po ngayon ni nag-aarkila na lang siya tanganing igwa po ni na maisulot mga tugang nagagamiton po sa padyanta so tulo lang mga tugang duman sa mga kababayan ta tulo lang po ang padis na sapatos na pang padyanta ni Silsia Manalo mga tugang tulo-tulo lang ang padis na sapatos niya kaya kadakol po ang nakakarisa nahihiling mga tugang kadakol ang nakakahiling na pauruotrong pinagsusulot kani ito po nga sa iya mismo nga sapatos so ang nangyari to the rescue mga tugang duman sa mga kababayan ta to the rescue nagkapirang mga netizen asin mga barkada kani para po mga tugang mapadaran siya nin mga kinakaipuan niyang gamit bilang tabang sa kandidatang ini na dahil po may kukonsidera na sarong front runner dahil ni kinukonsidera partner na sarong front runner iniyo pong si Silsia dahil po yan pinagkukonsidera mga tugang so nagsulot ini nin mga alahas itong mga jewelry partner sinulot niya iyan mga jewelry o mga alahas na iyan na mga tugang na ginamit niya gikan po sa Tianggi partner oo ayunan sinulot niya gikan po sa Tianggi kaya nakakahira kaniyong kandidata tanan ng ganang Miss Universe partner asin digdi itinauna lang sa mga nagsusubli na mga
bado. O itong mga bado na sinusubli niya, ginagamit niya, itinauna lang sa iya. Sa imo na lang po lugod ngayon. Ano, tangani lang nga, may magamit siya. Ano, may magamit po mga tugang duman sa padyant hirakman. Ano, masasabi ta ngaya Amerikano, pag sinabing aki ka ngaya ka na Amerikano, may kaya ngaya. Ano partner? So iniyo, tios man na mga tugang. So may panahon na igwapong panahon na mga tugang na haros gusto na po kaniyo na magsuko arog po ni Miss Quezon City na African na descent mga tugang. Pareho sinda African descent mga tugang. Ano? So may pagkakataon, sabi ni Silsia, abo ko na, dahil ko na kaya, dahil ko kaya gastos, magastos pala niya, anda mga kakumpetensya ko ngaya, mga kalaban ko ngaya, mga suportado kana sa indang pamilya, mga gamit, ako ngaya mayo na. So, kwarta, asin na budget ang dahilan, mga tugang, kunta no ta ini, nag-back out, kunta no ta ini nag-back out, pero gusto niyang masunod talaga ang sa iyang pangarap. Gusto niya na mautob ang sa iyang pangarap. Kaya liwat na naghiling sa salming asin sinabing lalaban tayo. Iyan si pahayag na nag-back out na siya pagkatapos iniling niya giraray duman sa salming si sadiri niya saka nakapag-desisyon na magpadagos. Ang sabi niya, lalaban tayo. Sa iyang ina mga tugang, an sa iyang ina asin sa iya pong stepdad, si ina niya may agum naman ngunyan, so sa iyang stepdad mga tugang sa kasinanay niya ang nagserbing personal assistant asin tagadarakan na mga gamit kani sa gabus na mga aktibidades po sa kompetisyon. Biroon mo yan partner, ang ibang mga kandidata partner may sadiri at tagadarakan bado, igwayan ni mga sadiring taga daranin na bado, igwayan kadtong pinagaapod na personal assistant mga tugang. Alagad ini yung si Silsia, siya po mayo nin personal assistant, kundi sa iyang stepdad asin an sa iyang ina, iyo po personal assistant niya na tagadara po kana mga gamit kani asin na mga bado sa manlaylay ng mga aktibidades asin kompetisyon. Abot sa punto na nag-loan pa, nag-utang pa partner. Nag-abot sa punto nakakahirak talaga iniyo kung hilingon mo sa iya mismo nga inagian. Nag-abot sa punto na an sa iya nga angkol, an sa iyang tiyo na mga tugang, nag-utang pa para may pandagdag sa indang mga pamasahe asin pagkakan. Biruon mo yan partner, so grabe ang fighting spirit kani. Mayong-mayong na sinday, ubus na partner. Pati pagkakan inutang na ninday. Pati itong pamasahe mga tugang, inutang na po kan sa iya mismo nga amaon. So, digdi mga tugang, bako lang na typical Pilipina ang beauty niya Silsia, mga tugang, pero siya pa man giraray ang napili na mga napili kan mga hurado bilang representante sa gigibo na Miss Universe 2024 sa Mexico. Gustong sabihin na siya pa man giraray kinurunahan bilang Miss Universe sa Philippines. Mga tugang, sa tahaw kan na mga grabing pagsakit na inagian kanini Silsia Manalo, sa tao kan grabing pagsakit, siya po ang ika-69 na nakurunahan bilang Miss Universe
Philippines. Ika 100 Miss Philippines sa laog kan kasaysayan kan na Pilipinas. Asinda siya po ang ka-inut-inuti na Black American Filipina kana sa tuya po nga nasyon. Siya ang ka-inut-inuti mga tugang na itom na Pilipina, Black American Filipina kanda Pilipinas. Sumatotal na mga tugang duman sa mga kababayan ta, sumatotal nakakuha po ni 5 million pesos na kabilugan anda pinangganahan kaniyo po ni kaniyo pong nasambit ng kandidata ni Silsia. Asin sa kabilugan nanapangganahan niya kabali digdian sinasabing 83,000 na sahod kada bulan sa laog kan na sarong taon. Ang mga endorsement deal sa gabus na mga sponsor kanda Miss Universe Philippines. Ang organisasyon na magpo-provide na make-up artist, assistant, bodyguards, maging jewelry gowns, asin na mga sapatos. So iyon na yan. Sa tao kan na tulutulong padis na sapatos pagkatapos mga tugang itong mga sa iyang jewelry. So ito pong sa iya mismo mga alahas na pinagasuolot na iniyo po gikan sana sa Changi mga tugang. So ipo-provide na yan na kadiyo pong organizer. And itong sa iyang sinusulot na mga bado nagikan sa ukay-ukay pagkatapos sa mga online si iba dyan tinataon na lang ka na sa iyang mga barkada para igwa po siyang maisulot, maipresentar mga tugang sa mga venue kung saan na maduman. So digdi mga tugang bago i-announce asin na bago pabalikon itong 5 mga finalists duman sa stage. May hiling po mga tugang, may hiling sa sarong video, may hiling po sa sarong video ang taimtim na pagpapangadji kaniyo po ni kaniyo pong nasambit ng contestant. Asin na naglalaom sa kusog, asin na sa tabang, sa gabay kan na presensya kan na mahal na Diyos na siya ang makasungkit kan nasambit ng prestigyosong award. So naglalaom siya, yaon lang siya sa sarong lugar papangadji mga tugang. Hinagad kani na siya po ang tawan gabayan kanda mga gabayan kan na mahal na Diyos asin na maging parte siya kan na trayumpo kanda nasambit ng koronasyon. Sa huri mga tugang digdi po pig-announce na kan MC na ananggana nga ni iniyo po mga tugang si Silsia manalo kan na Bulacan na mga tugang. So dakulang bagay ini para po sa tuya duman sa mga kababayan ta na kapag pinuunan mo anda sarong bagay kinakaipuan na digdi mga tugang piriton mo na matapos anuman ang naging mga ulang, anuman ang anuman po ang na mga problema na pwedeng sinasabat, literal na ang trayumpo asin siguradong maabot ang kainot-inuti na kagadan mo asin basta ka magtubod lang sa sadiri mo. Mayong ulang mga tugang
duman sa kawaranin sapatos para daidagos na magtindog, maglakaw sa mga pangarap na pinaglalauman. Kaya digdi saludo an enterong Pilipinas, digdi po mga tugang ki Silsia Manalo, huli po kan sa iyang ipinailing na determinasyon sa tao kada mga problema na sa iya po mga tugang na pinagasapo na encounter para po dyan sa iya mismo na napig labanan. Kadakol po and haros gabus na mga namamanwaan ng mga Pilipino, saludo po sa iya mga tugang. Uli po kan determinasyon. Kaniyo pong nasambit ng persona. Pero mga tugang dumanda aram ta padagos si mga kababayan ta, sa totoo lang dahil maninda aram kung ano po si scoring paano nangyari itong scoring sa parte kan na mga judges. Ano po sisa itong mga judges na nagpabor po digdi sa nasambit ng kandidata na nagigikan po sa parte mismo kan na Luzon. Sisay na mga hurado. Ano po? Kadakol po ang naghahapot kung paano si ginibong assessment, paano si pag-taunin score kaniyo pong mga judges mga tugang. So may mga judges dyan, duman sa mga kababayan ta, ano po, manlailain na mga judges, malata haros digdi 11 na mga 11 o 10 na mga judges mga tugang at sa tuya pong pinagtatauanin na atensyon. Idigdi kan magkaigwanan ninda inapod na siya baga siya kinurunahan na, pero da ita aram kung paano sinaging sistema kan pag-judge si siya nagpabor sa iya. Sa mga kandidata mga tugang, makusuga an pangaran kadtong iyaon po sa parte mismo kanda representante na nagagigikan po sa Quezon City. Si Saro Manalo, duwa kay ana Manalo mga tugang. So mas pinapaboran na posibleng yung mga manggana si Manalo itong representante na nagigikan mismo sa siyudad kan Quezon. Inulit na talagang pag naglakaw man ini mga tugang talagang maray and maray man ang beauty kaniyo po nga nasambit na nga persona and ana mga sulot kani kunihilingon mo grabe ana mga sulot na talagang pahiling kani mas minus kung ikukumpara duman sa sulot kaniyo pong nanggana na taga Bulacan na si Silsia Manalo mga tugang. So ngunyan ito pong mga contestant nagigikan sa Quezon City, Baguio, pagkatapos ali po sa parte mismo kan Cainta sa Rizal, Bulacan, iyon nga ining Miss Universe, pagkatapos sa Taguig. So, and judge number 1 na mga tugang, ang judge number 1, ang pinagapaboran na maging Miss Universe, iyo po iniyong taga Quezon. Pagkatapos si taga Bulacan ining si Silsia, first runner up lang. First runner up and second runner up ining taga Cainta and third runner up itong taga Baguio and fourth runner up itong taga Taguig. Duman yan sa 5 na lang na natatadaa. Ang judge number 2 mga tugang, and judge number 2 ang pinaboran na nanggana, iyo po ining taga Cainta, taga Cainta. Nakasunod dyan na mga tugang first runner up
ining taga Bulacan iyon na niyong si Chelsea. Ano po? And sunod dyan, and second runner-up, ining taga Quezon, Saro Manalo, and iniyo pong third runner-up, iniyo pong taga Taguig, and fourth runner-up, itong taga Baguio. Sa Judge 3, mga tugang, digdi po, and pinaburan na mga tugang, kan Judge 3, na maging Miss Universe, iyo po iniyong si taga Quezon, taga Quezon City, Judge 3. Sa and first runner-up, si Chelsea Manalo, first runner-up yan. And second runner-up, mga tugang, iyo po iniyong taga Cainta, pagkatapos and third runner-up, taga Taguig, and fourth runner-up, taga Baguio. Sa Judge 4, mga tugang, nanggana na ako ani Chelsea, and kapangganahan, Judge 4, and first runner-up, taga Cainta, and second runner-up, taga Quezon City, si Saro Manalo, and third runner-up, taga Baguio, fourth runner-up, mga tugang taga Taguig. Duman sa Judge number 5, ang Judge number 5, pinaburan giraray mga tugang, iniyo pong taga Bulacan, si Chelsea Manalo, and first runner-up dyan, taga Cainta, and second runner-up, taga Quezon City, third runner-up, mga tugang, taga Taguig, and fourth runner-up, itong taga Baguio. Sa Judge number 6, Judge number 6, mga tugang, and pinaburan ka na Judge ining taga Cainta, taga Cainta, iyo po ang pinaburan. And first runner-up dyan, iyo po iniyong taga Bulacan, si Chelsea Manalo, and second runner-up, taga Quezon City, Saro Manalo, and third runner-up, iyo po ang taga Taguig. Fourth runner-up, mga tugang, iyo iniyong taga Baguio City. Sa Judge number 7, Judge number 7 na mga tugang, pinaburan na naman si Chelsea, iniyo pong taga Bulacan, gana na naman siya mga tugang. And first runner-up, iyo po ang taga Cainta, and second runner-up, taga Quezon City, and third runner-up, mga tugang, taga duman sa Taguig, asin fourth runner-up, taga Baguio. Ngunyan, and Judge number 8, and Judge number 8, mga tugang, and pinaburan na naman, iyo po ining si Chelsea, and Judge number 8. So, and sunod dyan, and first runner-up, taga Cainta, second runner-up, taga Quezon City, and third runner-up, mga tugang, ining taga Baguio City, and fourth runner-up, taga Taguig. And sa Judge number 9, Judge number 9, mga tugang, pabor na naman kay Chelsea, and nasambit na pong orado. And first runner-up, si Manalo man kan Quezon City, and second runner-up, taga duman sa Taguig, and third runner-up po, taga Cainta, and fourth runner-up, mga tugang, taga duman sa Baguio City. Sa Judge number 10, ang Judge number 10, mga tugang, and pinaburan ka na Judge number 10, iyo po ang taga Cainta, gana si taga Cainta sa Judge number 10. And first runner-up, iyo po iniyong taga Quezon City, and digdi po ang second runner-up, mga tugang, si mismong iniyo po, mga tugang, si Chelsea, third o second runner-up, and third runner-up, Baguio City, fourth runner-up, mga tugang,
and Taguig. Sa last judge sa mga tugang, sa pang-unsing judge sa mga tugang, and pinaburan kan pinakauring judges, iyo po mga tugang, iniyo pong taga Quezon City. Si Maria Abasa Manalo, iyo po and pinaboran digdi. Pagkatapos iniyo pong first runner-up digdi, taga Cainta, second runner-up mga tugang taga Baguio, and nag-third runner-up lang duman iniyo pong taga Bulacan, fourth runner-up po ang taga Taguig. So sa sumada, may iniyo po mga tugang, sa sumada ang taga Bulacan na Tios, na si Chelsea Manalo, iniyo po mga tugang nakakuha pinaburan ini kanda 5 judges. Sa unsing mga judges, 5 ana nagpabor sa iya. So digdi and saro pa mga tugang, duman sa mga iba pa na nakakuha po ni pagpaborkan urado, iniyo pong taga Cainta, 3 na judges ang nagpabor. So 5 plus 3, 8 na, sa kataunsi man lang yan. Sungunyan and 3 pang natatadang judges mga tugang, ang nagpabor digdi po kay Maria Atesa Manalo, 2 judges ang nagpabor sa iya. 2 judges ang nagpabor sa iya. As in, ang sarong judges, mga tugang na nagpabor, digdi po na iyo po ang manggana sa Miss Universe, sarong judge man mga tugang ang nagpabor, digdiki sa parte mismo kan Miss Baguio. So iyan na ang daralangan. And sa parte mismo, mga tugang sa score na nakuha, sa score na nakuha, uyan na po itong score na nakuha. And tagaduman sa Taguig, nakakuha po ni score na 8,273. 8,273. And tagaduman po sa parte kan na Baguio, 8,318. So and taga Quezon, si Manalo man, taga Quezon City, nakakuha nin score na 9.364. 9.364. Pagkatapos sunod na dyan, iniyo pong taga Cainta, ang taga Cainta 9.455. 9.455. So ang pinakalangkaw na puntos na itinao, digdi po mga tugang sa Bulacan, kay Chelsea Ani Manalo, 9.591. So iyan na mga tugang nako ang puntos kani. And si mga urado mga tugang, iyo sinda Arielia Areda, Stanley Nang, Via Gomez, Archie Carrasco, Crystal Jacinto, si Eusebio Tanco, Bina Yapwa Wangko, Jason Ko, Joy Marcelo, asin si Carlo Ko, and syempre ang pangdusi dyan ito mga netizen na nagaburoto. So iyan na mga tugang, piga tawan niya to nina doon ta. Grabe palan, grabe palan ang pagsakit na pinag-aagihan kaniyo pong nangganang kandidata
sa Miss Universe. Ang paguna ta, ang nakakabali sa na sa Miss Universe, mga tugang, si mga may kaya, si mga mayayaman, subako man lang pala na mayayaman. Isipon mo, tios, pobre mga tugang, maayo na ning kwarta, nangungutang na lang ani nin na pamasahe, nangungutang nin pangkakan, makaduman sana sa mga binyo, makabali sana sa mga makapagpartisipar sana sa mga programa na tutulod sa Miss Universe. O isipon mo mga tugang Miss Universe Philippines, isipon mo iniyo po ang mga sinusulot na mga bado, kukuha pa sa ukay-ukay, nagkakaigwa pa nin online na selling. Pagkatapos, apuera ka na nagkakaigwa nin na online selling, ito pong mga jewelry o mga alahas na sa iyang sinusulot, gikan mismo sa Changi. Mga tugang, malata tulutulong pidasong sapatos na sa iyang ginagamit, kaya nagre-rescue na, nagpapadara na mga nagpapadara na po nin tabang si mga barkada niya, si ibang mga netizen na nakakahiling sa iya, tinatabangan na po, tinatawan na nin mga susuluto na nabado mga tugang. So gustong sabihin, pag gusto mo talaga sarong bagay, kinakaipuan, ipaglaban mo. So ini nag-abot sa punto, iniyo pong Miss Universe nag-abot sa punto mga tugang na gusto na niyang mag-abo, gusto na niyang magsuko, alagad mga tugang, kanapaagi siya sa salming, hiling-hiling niya si sadiri niya, talaga ngaya, dapat na akong mag-surrender, ninuli niya digdi, haros magastos palan, pag nagbali digdi, mayo na akong aagwanta sa gastos, naubos na sako, sing mga kwarta ko, si tipon kan pamilya, naubos na, naguutang na ngani, nin pamasay, asin pagkakan, ana sa kuyang tiyuon. Sabi niya, ninuli kan na mga bagay na naisip niya, lalaban tayo. Nagdesisyon siya na ipadagos mga tugang laban. And yaon lang siya sa gilid, kan makaiba siya sa top 5, ugmaon siya, and kan naapo doon na si mga winner, yaon siya sa gilid, sarong parte, and nangangadji na sana tabangan siya kan mahal na Diyos. Asin na digdis mga tugang makuha niya nasambit na nga titulo. So iyan na mga tugang naitausa sa iya, asin siya na pambato kana Pilipinas, mga tugang sa gigibon pong Miss Universe sa maabot na mga bulan. Siya na po pambato kana Pilipinas. So iyan ang istorya kana sa tuya pong Miss Universe Philippines, mga tugang, na si Chelsea Manalo kana Bulacan. Pitik lang sa BBS. Paano mga tugang, para kusdagos kita digdi po sa laog ka na programa. Maray na aga kay Sir Edwin De La Torre, kay Sir Billy Prebaldos. Good morning. Sabi ni Sir Maiko, right term po kaya na sa pag kuya na Chelsea, kasi bago kayo naghahaputan kami ni Ma'am Daryl, si Ma'am Daryl man Chelsea, di ako man iyo man niya ako, garwi man talaga niya ako, so Chelsea pala na. Thank you very much kay sabi ni Sir Maiko Garcia, kuya, tamang term niya kaya ang tamang pag-pronounce kan pangalan kan Chelsea. Okay, thank you very much tabi so Chelsea pag-abot kaya sa mga arog kaniyong mga artista, medyo mga artista na siya ngunyan, arog kaniyong mga kuyan
medyo masakit-sakit. Ano? So iyo to na sa iyang istorya. Ano? Iyo to na sa iyang istorya. O ano po? An importante mga tugang digdi na ipaglaban niya. Ano? Si sa iyang diretso mga tugang na ipaglaban niya. Kaya maray na aga sa tuyong mga paraantabay. Good morning kay Ate Rose, ano? Kay Ma'am Rosa Canyaveral Buna. Ate Rose, good morning. Kay Busing Binji Rivera, maray na aga. Kay Edwin De La Torre, sir, good morning. Kay Ma'am Rota Clidera, good morning. And maray na aga sa tuyang mga parantabay. Ano? So pig research sa mga tugang ta nganing madagdagan ang impormasyon. Ako kaya gusto ko pag araw kaniyo mga tugang research tools. Ano? Sa ibang mga taga-media day nagigiribo kayan. Ano po? Kami digdi ako personal gusto ko madagdagan ang impormasyon ka na sa tuyang mga parantabay. Maray na aga kay Sir Flabil Rosero Llorente, ang iba ako asa na ning ano to mga impormasyon ano sa iba. So kita kinakaipuan na magdagdagan ni na pagkaaram sa tuyang mga parantabay. Maray na aga kay Mama Mariela Perez, kay Sir na Flabil Rosero, good morning. Maray na aga po sa indo mga tugang. Aber daw, sa iba pang issue na sa tuya pong pig tataratar asin na pig tatauanin doon na mga tugang. Sa iba pang mga impormasyon, digdi po sa laog kan sa tuyang lugar. Ano? Sa laog kan siyudad kan naga mga tugang. Birthday niyan kaniyo po ni dating DILG Secretary Jess Robredo. Ano? So happy birthday ki dating Secretary kan DILG Jess Robredo. Ano po? Kaya lang uto na siya sa ikaduwang buhay mga tugang. So happy birthday po sa imo. Sungod niyan mga tugang igwanin na okasyon na gigibo dyan o piggibo dyan sa may parte mismo kan Civic Center tayaon dyan itong monumento ni Jessa Robredo so may okasyon man. Dahil po nagabot iniyong sa iyang esposa si dating President o dating Vice President Leni Robredo alagad may mensahe na ipinagpaabot mga tugang. Igwanin na mensahe para po sa mga taga-syudad ka na Naga. And digdi po mga tugang, pig gigirumdum digdi sa okasyon na ini. Mala nga nita sa interview baga kasabago kay ni Yitbo sa tugang kay Boots Robredo. Ano? Ang sabi ni Boots Robredo ngaya grabe ang pasasalamat kan pamilya sa mga taga-Naga ninulit sa kungunyan dai pa po nalilingawan kan mga taga-Naga iniyo pong si dating DILG Secretary asin na naging mayor ka na siyudad ka na Naga Jess Robredo. Lalong-lalo na si mga naginibuhan da kaniyo digdi sa laog ka Naga. Sa bagay, kung nilingon mo talaga, nagpuon na mga tugang anda maray na paggugobyerno ka na siyudad ka Naga, nagpuon ang pag-asenso kanda siyudad ka na Naga sa panahon po ni dating DILG Secretary Jess Robredo. Kaya sa kunyo niya, dai po malingaw-lingawan kan lokal na gobyerno kan na Naga, asin siyempre dai malingawan kan mga taga-Naga ang dakulang kontribusyon kani sa siyudad ka Naga, urog na anda piga sa sabing silaga na paggugobyerno. Ano po? Urog na itong pinag-sasabing silag na paggugobyerno. Iyan talaga, dahil po iyan nalingawan kana siyudad ka na Naga. Alagad sa presente,
anapot kaya ngunyan kana mga taga syudad kan na naga yaon sa ina ngaya. Yaon sa ina itong pig puunan na ni Jess Robredo na silag na paggugobyerno. And itong partisipasyon ka na publiko antispaman nagigibo nin sarong desisyon na ana lokal na gobyerno kana siyudad kanaga. Yaon sa ina ngaya. Ano ngayon tanalingawan na kana presenting administrasyon na ngunya na mga tugang. Ano po? So, dakulang bagay, dakulang mga kaaputan ada mismo na komparasyon na kadiyo pong presenting administrasyon kan siyudad Canaga sa dating administrasyon asin itong mga legacy o mga iwinalat kaniyo po ni Jess Robredo digdi po sa Laog Canaga na sinasabi nindang tunay ngayang silag na paggugobyerno sa Laog Canaga. And ansaro sa mga comparison ninda na tatawan doon na digdi po iyo po an antis na nagdidesisyon digdi po ikinukonsulta go na sa mga netizen. Pigkukonsulta go na sa satuya po nga mga kababayan. Antes na nadesisyon ada sarong administrasyon, lalong-lalo na ana alkalde o ana mismong sanggunian na panglunsod Canaga. Iyan sabi ninda, day na po nahihilingon yan. Mayo na kanda bagay na yan. Itsapuera na ito pong mga yaon sa laylayan. Ang sabi po, itsapuera na kan alkalde kan na siyudad Canaga kung ano man ang gusto, ano man ang desisyon kana grupo, kana mga yaon po na netizen digdi po sa Laog kana siyudad Canaga. And mga tugang, saro pa sa pigtatawanin na comparison ngunyan kana grupo. Saro pa sa pinagtatawanin na comparison ngunyan kana grupo. Iyo po mga tugang, ini nga mapadapit po, mapadapit sa mga SOP na nangyayari. Kan panahon ngaya, mayo ngayang mga SOP na nangyayari. And saro pa, legal daan na bidding. Dai tinatawan nin pagkakataon itong mga mayo nin na lisensya asin da sinanggana si winning bidders iyo ang nakakakua subuot kanda mga kontrata digdi sa Laog na siyudad Canaga. Gabus mga tugang na pwedeng magpartisipar basta ika legal asin may lisensya, gabus pwedeng magpartisipar sa bidding. And saro pa sa comparison ninda kan panahon ngaya mayo kan pinagaapod na mga sugal digdi sa Laog Canaga, illegal na sugal. Arog kan STL, dahil ngayon nakalaog digdi, maski sinasabi nga legal, dahil ngayon nakalaog, waiting, mas lalong dahil nakalaog, digdi po sa Laog na siyudad Canaga. Pero, sa administrasyon sa buot ngunyan, iba na mga tugang ana daralagan. Ang sugal, yaon na sa Laog na siyudad Canaga. Nakalaog na, ang waiting, nakalaog na si STL na kan panahon, iyo ang pinagkukontra kan mga tao digdi and kanda grupo kadto ni Robredo kaya dahil po nakakapenetrate anda mga sugal digdi po sa Laog na siyudad Canaga. So nagkapira lang yan mga tugang sa pinagtatawan ninda atensyon ngunyan kanda mga netizen kanda mga namamanwaan digdi po sa Laog na siyudad Canaga. Dakulang bagay mga tugang, iniyo pong arog po kaning dalagan digdi po sa Laog na siyudad Canaga. Na dapat iniyo po natatawanin na atensyon. Natatawanin atensyon kan sa tuya pong mga local official.
sagkod ngunyan na mga tugang paha nagahalat ana sa tuyang mga kababayan sagkod ngunyan kun noaren mangyayari itong sinasabi nindang investigasyon. Sagkod ngunyan paha po ada mga taga-syudad ka na naga. And digdi, sinda mismo gusto na maaraman po kung ano na ang ginigibo kana lokal na gobyerno kana syudad. Abo ninda kadtong pinapaasa sana, abo kan mga taga-naga na pinapaasa sana. Lalong-lalo na kung iniyo po ang pagdeklara na magkakaigwa po kanda sinasabing investigasyon pagwapo sana kanda mga miyembros kan sanggunian na panglunsod. Lalong-lalo na iniyo po mga tugang na bisi alkalde ka na syudad Canaga na sagkod ngunyan dai po mga tugang matawan nin atensyon asin na dai masugo-sugo an sa iyang mga pagiriba na puunan na kan oversight committee iniyo po nga investigasyon digdi po sa laog ka na syudad. Puunan na iniyo po nga subuot mga anomalya nga nangyayari sa laog ka naga. May mga lakdang na po mga tugang napiga sa sarabi sinda alagad sagkod ngunyan puro sa naman na mga tugang resolusyon na mayo man po ni na magkakanigong aksyon asin mayo nin malinaw na kasimbagan digdi po sa mga akusasyon nin mga anomalya sa laog ka na syudad Canaga. Nguarin na halaton kanda mga residentes anda mga kasimbagan na ni an mga hiro kanda sa tuya pong mga miyembros kanda konseho kun tapos na, kun lingaw na, kanda gabos mga tugang aagyo na naman sa palingaw-lingaw iniyo pong nasambit ng mga akusasyon kan anomalya, SOP, asin na iba pa, digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. Masakit an arog po kaniya mga tugang. Taan na tawo, mata na, muklat na, kan katotohanan na mga tugang. And sinda mismo gusto man na maaraman ang mga kasimbagan asin mga pangyayari sa mga ginigibong mga lakdang kaniyo po ang sa tuyang mga opisyal. Pero sagkod ngunyan, mayo ni na malinaw na ginigibo po and mayo pa nga malinaw na kasimbagan na mga tugang na nagahali mismo sa mga opisyalis kan naga. Kay Mayor Nelson Ligacion, maging digdi po si Mayor Nelson Ligacion pwedeng suguon na mga tugang. Bilang Chief Executive, pwede niyang pakiulayan na. Iniyo pong sanggunian na panglunsod ka na syudad Canaga. And iniyo pong Vice Alcaldita na si Vice Alcalde Nini De Asis, mga tugang, pwede na siyang magsugo sa partibismo kanda sanggunian na member na puunan na kan oversight committee ana nasambit na pong investigasyon. Alagad mahayo pong ginigibo ining mga opisyalista, lalong-lalo na anda Vice Alcalde kana Syudad Canaga na si Nini De Asis. Kaya nga ni sabi kan na iba niya itong mga kababayan, total ngayon may edad ka naman, dapat ka na ngayon magpaingalo sa partibismo ka na politika. Taba ka ngayon napapaglingaw ka na o nalilingawan mo na gabus na igwa ka pala nin obligasyon na dapat digdi kaibanan mo ang mga miyembros ka na Konseho Canaga na mag-imbestigar sa mga aligasyon na tinutukdo laban sa mga opisyal ka na syudad ka na naga dapit sa korupsyon, ini yung mga pabiding sa laog ka naga, ini yung pong mga patrabaho, SOP sa illegal na sugal, na wetting asin na STL.
trabaho po yan kana sanggunian alagad napapaglingaw na garo ang bisi alkaldita kaya day po nag-ihiro kaya ang sabi kan sa tuwing mga kababayan siguro darana yan kan paggurang mo kinakaipuan mo na po na magpaingalo sa parte kan na politika. Ano po, kinakaipuan mo na taiyan po nga ni na mga investigasyon sa subuot mga anomalya na trabaho kan sanggunian dai mo na po naiisip na paimbestigaran. Kaya baka po nga darana kanda mismo nakagurangan o nagkakaedad na ang vice alkalde dapat na po nga na magpaingalo sa batalya kan politika. Bueno, mga tugang inabot na naman kami din na oras ni na pamamaaram uya po anda sa tuyang barata mga tugang o anda sa tuya pong pasasalamat sa mahal na Diyos tabangan na naman kita na matapos ang sa tuyang trabaho and uya po anda sa tuya pong daily bread ngunyan. Ginuno niya to sa libro kan Mateo 6:9 kaya't manalangin kayo ng ganito. Sabi digdi ba nga tugang digdi sa parting ini Ama namin na nasa langit ka, sambay nawa ang iyong pangalan. So iyan na mga tugangan sa tuyang daily bread Mateo 6:9. Sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan dyan sa engineering department si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabaluskan sa ito pong pangantabay. Salamat po, mapa sa tuya pong lugod, an biyaya, asin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.